everyone! Welcome back again sa aking channel. This is Daiwana Vlog. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, tap the bottom bell, select all para lagi kang updated sa bago kong ipopost. So, nandito pala ako ngayon sa Kwontong pa. Mag-aalas 11 na ng gabi. Mamaya pa kasi alas 12 ibibigay yung number para sa bunot ko nga ng ngipin. So, hindi na tayo magsasayang parang oras. Time is gold, ika nga. So, baka bukas kasi maging busy na ako. Kasi, unlib nga lang sila amo. Then, sa umaga magpapabunot nga ako bukas. So, hindi na natin sayangin yung oras. So, for today's video, i-share ko lang sa inyo yung mga nababasa ko, yung mga nakikita ko sa post, sa mga kababayan natin na ang dami-daming nagbe-break. Mga months pa lang, 2 months, 3 months, mga ganon ang nakikita ko. Mabilis silang sumuko. So, ano ba yung mga common basta rason. Bakit sila nagbe-break? Bakit sila pinipili na lang na umalis sa amo, umuwi ng Pinas? So, may isa akong nabasa na post kung ako din siguro ang nasa kalagayan niya is ang hirap din talaga. So, first timer si Kabayan. Unang tanong niya doon is about sa ticket niya kasi magwa 1 month pa lang siya, then hindi pa niya matatapos, kumbaga 22 siya nagsabi na mag-break na siya, then pagka 28 pa siya magwa 1 month. So ang tinatanong niya doon is sino ba talaga ang magbibigay sa kanya ng ticket. Kasi, ang sabi ni amo niya, pupunta daw sila sa agency at doon pipirma para sa ticket or something like that. Sabi ng mga nagko-comment doon, bakit kailangan nyo pang pumunta ng agency? Sa bahay pa lang, isisettle na yan. So, marami din nag-comment doon na dapat tumawag ka ng pulis. So, ganun talaga ang mga payo kadalasan. Pag hindi kayo nagkakasundo o may something na problema, call the police kasi ang mga pulis nga dito, halos karamihan ang sinasabi is patas ang batas dito So, antok na yung mata ko. So, ang tanong yun ang una niyang tanong doon. Then, syempre, kadalasan, bakit hindi mo man lang may mga comment din, bakit hindi mo pinagtiisan yung kahit 3 months lang, tiniis nyo muna. So, ang reason niya, hinuli niya yung reason niya, bakit naisipan na lang niyang mag-break at umuwi na lang ng Pinas. So, ganito daw po kasi ang nangyari. Ikaw, pinakain daw sa kanya yung lahat, yung nasunog niyang dumplings, pinakain daw sa kanya lahat ng amo niya. Then, ang sabi sa kanya is nagsasayang siya ng pera. So, maraming masasakit na salita ang ginawa. Pero yung ipakain sa'yo yung nasunog mong pagkain, parang doon ako na hurts na meron pala talagang ganun kalupit na amo. So, parang insulto na yun sa pagkatao natin. Oo, helper tayo, pero hindi naman nila tayo nabili ng buong pagkatao natin. 'Di ba? Parang siguro kung ako din doon, pero pag ako yung ganun, ang hirap ng sitwasyon niya, no? Parang insulto din yun sa pagkatao natin pero mahirap magsalita kasi wala tayo sa sitwasyon niya. So, ako, meron din mga iba na pag nakakabasag, pinapabayaran ng amo, tulad ng isang nakausap ko noon sa live na nag-day off siya, din pag uwi niya is nabara na yung bathtub, din sinisi sa kanya, then pinabayaran sa kanya. So, isa yan sa mga nagiging problema ng mga first timer o mga baguhan dito sa Hong Kong, kaya naiisipan na lang mag-break o sumuko. Pero sa
pagdating sa bagay na nababasag dahil meron tayong sinasabi na worth, kahit mahal man yan o mura, hindi lalagpas sa 300 Hong Kong dollar ang pwede nating iambag. So yung ibang amo abusado, kesyo first timer yung katulong nila, meron nga dun sa comment na sabi, wala, lagi daw kinakaltasan yung sahod niya. Ewan ko bakit okay lang sa kanya. Pero pwede tayo mag-complain sa ganon. So ako dahil i-share ko sa inyo yung experience ko since first timer din ako dito sa Hong Kong. Tulad niyan nga mayroon din akong nabasa na yun si kabayan yung pinapakain sa kanya yung sunog. Antok na ako doon. Yung sunog na nasunog daw niya na dumplings, pinapakain daw sa kanya. Palagi din daw siya tinatakot na tatawag ng pulis yung amo niya, child abuse daw. Yung nangyari daw is natalsikan sa mukha, kumbaga natamaan yung bata sa mukha ng tsinelas habang naglalaro sila. Then hindi naman yung sadya. Then yung naglalaro sila, bulaga ba, pikabo, ganyan. Then, sa towel ata or sa something na ang sinasabi ng amo niya is masusuffocate daw yung bata. So, wala tayo sa sitwasyon pero ganun ang kwento ni kabayan doon. So, as first timer day, kaya nga ako din takot din ako lumipat ng amo eh. Yung maraming nagsasabi na before na nangyari nga sa akin na hindi maganda noon is lumipat na lang ako. Isa din yan sa kinakatakutan ko eh. Kasi pag panibagong amo na naman, panibagong adjustment na naman talaga. So, kasi noon dyan talaga ako takot pagdating sa bata. Kasi merong magulang na maselan, ayaw makitaan ng pasa, ayaw ganito something. So, ang ginawa ko first, nung bago pa lang ako, ito yung binabantayan ko kasi nag-aalaga tayo ng bata. Yung lalo-lalo na yung may mga maliit kasi malikot, yung mga natututo pa lang maglakad, mga months, year pa lang na alaga. Ito yung as first timer tayo, bago tayo sa amo, hindi natin alam yung ugali nila, 'di ba? First time na nangyari, day, nagkapasa yung alaga ko dito, day. Ang talaga, day, pasa as in pasa kasi natututo pa lang siya maglakad-lakad noon, 'di ba? Pag natututo pa lang sila maglakad, parang tapang pa. Kumbaga takot pa sila ba? Nagluluto na ako noon. So yung lolo na yung nakabantay doon sa bata. Ako, malayo ako, pero nung pagkabagsak ng bata, napalingon ako. Then, syempre, hilak, umiyak ng malakas. So, napalingon ako, pero hindi ko na siya abot kasi malayo nga ako, nasa kusina ako. Samantalang nandun sila sa sala sa bandang sulok. Doon sa may bintana banda, may parang sa bintana banda may parang salog-salog doon. Ang bata naglalakad, gustong humawak pero hindi pa abot yung kamay niya doon sa semento. So bumagsak yung kamay niya, yung katawan niya, then ang dito niya yung tumama sa semento. So Ginoo, grabe yung kaba ko kasi first time yun nangyari, din hindi ko alam kung ano ang maging reaction ng magulang, ang nanay, kasi as in pumula, nag-block as in nag-block dito. So matanda din yung kasama ko, so naisip ko baka advance ako mag-isip, negative. Ang sabihin na kasalanan ko, yung baga ipagbintang sa'yo ba kasi helper ka lang, 'di ba? Nandun yung isip na ganon sa akin. So may CCTV naman doon sa sala, pero hindi ko alam kung kuha pa yung part na kung saan siya bumagsak. So yun ang kinatatakot ko, baka merong ganong eksena, 'di ba? Ibentang sa'yo na helper na hindi mo inalagaan, so pwede kang ma-terminate, mga ganyan. So
Yun ang kinakakabak-kabak ko noon. So, awa naman ni Lord, hindi naman ako pinagalitan. Ako talaga yung alalang-alala, kaya nakaawa talaga ako dito sa pasa talaga yung bata eh. Then, hindi naman ako pinagalitan dahil so nakahinga-hinga ako ng konti. Wala naman sinabi sa akin kasi hindi ko naman din talaga kasalanan. Hindi naman ako ang nag-aalaga that time kasi nagluluto na ako. Then, ang sumunod na medyo mabigat din na naipit ko talaga dahil yung daliri ng alaga ko. Doon na sa pangatlong nilipatan na namin, doon ko na aksidente. Kasi yung bintana namin, dikit lang niya ng sopa. So, tumutungtong yung alaga ko doon, then humawak pala siya doon sa gilid ng bintana. Then ako, nagsasara, then sinasara ko yung bintana, then yung alaga ko sumunod, then humawak pala siya doon sa gilid. Tapos siyempre hindi ko na siya napansin, diretso lock ako. Sabi ko, ba't hindi malak? Sus! Umiyak na yung alaga ko. Nakita ko yung wala na, naipit na siya. Yung gitna yung nagkaroon ng pasa. So, that time, nangyari is morning. Well, saktong umalis sila mag-asawa, papuntang work, din yung matanda, hindi pa dumating. So, grabe yung kabako, day. Grabe yung kabako. Sabi ko, kasi kasalanan ko na that time. Kasi hindi ko nga tiningnan bago ko nilak. Kasi pag punta ko, wala pa siya doon. Nakaupo pa lang siya sa sopa, din sumunod siya, humawak pala siya doon sa gilid ng bintana. So paglak ko, naipit yung kamay niya. Then, ang ginawa ko dahil, ito lang gawin, tips ko agad, wag niyong itatago talaga sa amo niyo kung ano ang nagawa niyo, ano nangyari. Wag niyo itatago talaga. Unahan niyo na kung kasi pag tinago mo pa, makikita pa rin yan. Yun yung ko, bahala na. Pagdating ng matanda, andun yung kabako. Sabi ko, kasi hindi ako nakakapagsalita paano isabihin yung naipit. Inaction ko. Pinakita ko yung kamay. Baby kung pinakita ko may guhit na, may something na naguhit na dugo. Pinakita ko doon. Tapos, pinakita ko doon, then nakita ko talaga yung pag-alala nung kasi sabi nga niya, pwede maputol yan, sabi niya gano'n. So, nag-chat siguro siya, kasi lagi naman online yung amo ko, nakamonitor naman siya. Then, ayun, sinabihan lang ako, next time, bago mo ilock yung pinto or yung bintana, double check mo, baka nakasunod yung bata, humawak, maipit. So, kinabahan ako, andun yung kaba, kasi anong maging reaksyon ng magulang, di ba? Then, pag uwi ni amo, sabi ko, inunahan ko na naman siya, pero alam ko na, sinabihan na yun ng matanda. Sinabi, ma'am, sorry ma'am, nagsorry na ako kasi alam ko kasalanan ko talaga. So, awa ni Lord, yun din ang sinabi niya sa akin, na next time, wag mong basta-basta isara yung pinto, double check mo, baka nandyan yung bata. So, sorry na, bantay talaga ako sa kilos ko. So, ngayon kasi malikot na yung alaga ko, malaki na, mahilig magtalon-talon. Sus, ako yung naaawa kasi ilang araw may pasa-pasa na naman siya. Pag nakakakita ako ng mga pasa-pasa, kasi hindi naman natin bantay sa lahat ng oras yung alaga natin. Then, once na nag-day off ako, kinabukasan may nakikita akong pasa. Tinatanong ko kaagad si amo kung hindi ko nakita paano nagkaroon ng pasa, paano nagkaroon ng sugat. Tinatanong ko agad sila. Kung sa panahon naman na ako ang nakakita kung paano siya nasugat, sinasabi ko kaagad sa amo ko. Then, kung halimbawa, wala pa to nung ako nag-aalaga, nung pag-day off ko kinabukasan, meron ng pasa. So, sinasabi ko sa amo ko, sasabihin ko, ma'am, what happened? What happened this ma'am? Tapos, minsan,
hala, ganun. Mas malala pa nga sila pag sila ang nagbantay. May one time na na yung ngipin ng alaga ko na bawasan ng ganyan. Oh, sumubsog kasi nagbabike sa loob ng room din. May tsinelas, bumalintong siya na crack yung aya. Sinasabi din nila sa akin. So, awa naman ni Lord. Hindi naman ganon yung amo ko na parang tulad nung ni Kabayan na nagbulaga lang, susupukit daw. So, ang hirap pag ganun. Sana ipagdasal na lang natin na wag tayo mapunta sa ganun. So, ang sabi doon is, lagi daw nakasimangot. Lagi daw siya nakasimangot. So, try nyo ang best nyo na magawa nyong, ito kasi lagi ang pinapayo ng mga agency, dapat tayo nakasmile. Kasi, pag nakabusangot nga tayo lagi, dahil parang ang bigat sa kalooban, di ba? Hala,